Movie Recap Tagalog here. Isang grupo ng mga estudyante sa unibersidad ang kailangang makipaglaban para mabuhay ng biglang naging lugar ng zombie-infested na digmaan ang kanilang campus dahil sa isang misteryosong virus. Naipit dahil sa pagkalat ng virus, hinarap ng mga estudyante ang banta mula sa mga patay na bumangon, sa kanilang unti-unting nauubos na supply, at sa mga hidwaan sa loob ng grupo na dulot ng takot at kawalan ng tiwala. Nagsisimula ang palabas sa isang prestihiyosong unibersidad sa Bangkok, Thailand, biglang sumiklab ang nakakatakot na zombie virus. Habang dumarami ang bilang ng mga nahawa, mabilis na nalugmok sa kabuluhan ang buong campus. Isang maliit na grupo ng mga nakaligtas ang nagkaisa upang humanap ng paraan para makatakas. Ngunit lahat ng labasan ay naharang ng mga zombie. Tanging pagtago sa isang nakalock na silid-aralan ang tanging paraan upang pansamantalang makaligtas. Agad na tinawagan ni Ning ang kanyang propesor na si Roy. Matagal nang nakaratay sa kama ang kanyang ina sa loob ng mahigit 6 na buwan, at sa sitwasyong ito ay wala siyang magagawa para mailabas ito. Tanging hiling niya sa propesor, na nasa labas ng paaralan, na tulungan siyang alagaan ang kanyang ina. Sa labas sa pasilyo, ang mga zombie ay nagangalit na kumakatok sa pinto. Kinailangan ni Ning na isara ang tawag. Sa sandaling iyon, may lumabas na balita sa TV. Opisyal nang nagdeklara ang gobyerno ng state of emergency para sa buong Bangkok. Ang pinagmulan ng epidemya ay ang paaralan ni Ning. Hindi maiwasang kunot ang noo ng propesor. Tahimik siyang pumasok sa kwarto, binuksan ang kahon na bakal na may lamang kakaibang mga gamot sa mesa, tiningnan ng ina ni Ning at napaisip. Kasabay nito, ang isa pang grupo ng mga nakaligtas na nagtatago sa ibang silid-aralan ay pilit ding nagbabarricade ng pinto. Sa takot, sinabi ni Prao kay Kin na sa huli ay babagsak din ang lugar na ito at kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas. Agad niyang iminungkahi na umakyat sa bintana, at pagkatapos ay tawagin ang lahat na lumabas patungo sa balkonahe. Mula sa sports field ng paaralan, paminsang may naririnig na mga sigaw. Napahinto ang pintig ng puso ng lahat. Biglang napansin ni Tai sa malayo ang mga taong umaakyat sa balkonahe ng gusali sa tapat. Nakita rin ni Nan, ang nakababatang kapatid ni Ning, ang kanyang ate. Kaya agad siyang tumawag. Hindi inaasahan ni Ning na ang kanyang kapatid na si Nan ay nasa gusali sa tapat nila. Biglang may nahulog mula sa mataas na palapag, kaya nagulat at natakot ang lahat. Matapos huminahon, kinuha ni Fu ang telepono ni Ning. Sinabi niya sa lahat na humanap ng paraan para makalikas patungo sa library. Kasalukuyang nire-renovate ang library, kaya malamang ay kakaunti lamang ang tao doon. Ang dalawang grupo ng nakaligtas sa mga balkonahe, matapos mag-usap ay nagkasundo na ang library ang pinakamainam na silungan. Mas kaunti ang tao, mas kaunti rin ang zombie. Ang tanging problema, medyo malayo mula rito hanggang sa library, at kailangan nilang patuloy na umiwas sa mga zombie, kaya napakabagal ng kanilang pag-usad. Sa oras na ito, patuloy na tumatawag si Fa sa kanyang telepono. Labis siyang nag-aalala na baka may masamang mangyari sa kanyang ama sa labas ng paaralan. Agad na kinamkam ni Prao ang telepono, sinasabing ang pagtawag ngayon ay parang pagising sa pugad ng mga putakti. Ngunit mabilis namang napagtanto ng grupo na napalibutan na sila ng mga zombie. Imposible na ang bumaba mula sa balkonahe. Agad namang hinugot ni Kin ang isang Bluetooth speaker mula sa kanyang backpack at iminungkahi na ilagay ito sa gusali sa tapat upang gamitin ang tunog bilang pain sa mga zombie papunta sa ibang lugar. Agad itong tinanggap ng lahat. Ngunit nang tanungin kung sino ang lalapit para ilagay ang speaker, tahimik lamang silang lahat at ibinaba ang kanilang mga ulo. Sa oras na ito, matapang na nagsalita si Prao, voluntaryong nag-alok sa gawain. Samantala, isang grupo ng mga nahihiyang lalaki ang nakatayo roon na parang nabighani. Pinapanood lang si Prao habang dahan-dahang bitbit ang speaker at sumusunod sa sulok ng pader. Nag-alala ang lahat at mahigpit na hinawakan ang kanilang mga kamay. Si Lailai lamang ang kumuha ng telepono. Lumalabas na ang gobyerno ay nagpadala lamang ng abiso. Dahil sa hindi na kontrolado ang epidemya, nagpasya silang putulin ang kuryente, tubig at signal ng komunikasyon sa apektadong lugar. Hindi maiwasan ang lahat na magmura sa ilalim ng kanilang hininga. Plano ba ng gobyerno na iwan silang lahat? Sa oras na ito, narating na ni Prao ang gitna ng pangunahing bulwagan ng gusali. Sapat na ang distansya. Sapat para mailayo ang mga zombie. Maingat niyang inilagay ang speaker sa sahig. Hindi inaasahan, nang buksan niya ito, biglang may lumabas na tunog ng startup at nakakonekta ang Bluetooth. Dahil sa takot, halos bumagsak si Prao sa lupa, nagmamadaling lumingon sa paligid. Sa kabutihang palad, wala pang gumagalaw sa paligid. Huminga siya ng maluwag nang biglang lumitaw ang anyo ng isang zombie sa balkonahe sa ikalawang palapag. Habang patuloy na nahaharap sa mga problema, mas madali naman ang sitwasyon ng grupo ni Ning. Maliban kay Nan, nasa kasamaang palad ay naipit ang kanyang bukong-bukong, ayos naman ang iba. Dahil natutunan na ng grupo ang ugali ng mga zombie. Hindi lamang sila sobrang sensitibo sa tunog, kundi mahilig din silang magsama-sama sa mga lugar na may ilaw. Kailangan lamang ni Naning at ng iba na iwasan ang mga streetlight, gumalaw sa dilim, at karaniwang hindi nila mapapansin ang mga zombie. Gayunpaman, ang pilay na bukong-bukong ni Nan ay nagpabagal sa grupo ng husto. Ang ingay na nagawa niya ay nakatawag din ng pansin ng mga zombie. Sa oras na ito, nanatiling nakatayo ang lahat, hindi man lang naglakas na huminga ng malalim. Samantala, nang makumpirma ni Prao na hindi pa siya napapansin ng zombie sa ikalawang palapag, mabilis niyang pinunasan ang pawis sa kanyang noo at nagmadaling bumalik sa balkonahe upang makipagsama muli sa kanyang mga kasama. Naghihintay si Kin at agad na pinatugtog ang musika sa kanyang telepono. Ang Bluetooth speaker ay pumukaw ng sobrang lakas na tunog. Sa isang iglap, mabilis na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yapak. Ang mga zombie, na parang mga pating na naamoy ang dugo, ay dumagsa sa lugar kung saan inilagay ang speaker.
Dahil dito, hindi lamang ang kanilang grupo kundi pati ang grupo ni Ning ay nagkaroon ng pagkakataon na makahinga. Agad na nagtungo ang dalawang grupo patungo sa library. Sa kasamaang palad, talagang hindi na makalakad si Nan. Agad na umupo si Pao, balak buhatin siya sa kanyang likod. Biglang may isang patak ng dugo na bumagsak mula sa itaas. Hindi inaasahan, may isang zombie na nakabitin sa puno. Agad na kinuha ni Pao si Nan at tumakbo para sa kanilang buhay. Ngunit hindi niya kayang tumaas ang bilis. Di nagtagal, nabangga siya ng zombie na nahulog mula sa puno. Nang makita na malalagay sa panganib si Nan, sinipa ni Pao ang zombie palabas. Ngunit sa sumunod na sandali, umakyat muli ang zombie at inaabot ang binti ng babae. Sa oras na ito, narinig din ng iba pang mga zombie ang ingay at dumating. Ilang lalaki ang mabilis na bumalik, pilit hinila ang lalaki na may gitnang hati ang buhok na halos bumagsak na iniiwan si Nan na mag-isa upang harapin ang hukbo ng mga zombie. Pinigilan ng lahat ang kanilang lungkot at mabilis na tumakbo patungo sa library, sakto upang makasalubong ang grupo ni Pao. Sa wakas, nagkita muli ang dalawang magkapatid na si Ning at Nan, at parehong naantig nang muling makita ang isa't isa. Ang iba pang mga lalaki ay umalis upang i-barricade ang pangunahing pinto. Tila tama nga si Fu. Walang mga zombie dito. Talagang ito ang pinakamainam na silungan sa ngayon. Samantala, muling tinawagan ni Fa ang kanyang ama. Ngunit sa oras na ito, napansin niyang wala ng signal. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Laylay ang lahat na inihayag na ito ng gobyerno ng maaga. Hindi lamang nila pinutol ang mobile signal, kundi pati ang kuryente at tubig. Hindi maiwasang mabigat ang pakiramdam ng lahat. Wala nang kaibahan ang sitwasyon sa pagpasok sa isang doomsday survival world. Samantala, nagsalita si Prao, sinasabing kailangan nilang humanap ng paraan upang makalabas mula sa lugar na ito. Dahil kung walang tubig at kuryente, hindi sila makakatagal ng matagal. Gayunpaman, agad na tumutol si Ning sa ideyang iyon. Naniniwala siya na kung lalabas sila ngayon, wala silang makakamit kundi panganib at mabilis na kamatayan. Sa kanyang palagay, ang tanging opsyon ay humanap ng paraan upang humingi ng tulong mula sa labas at matiisin ang paghihintay sa rescue. Sa oras na ito, lumabas si Hai, ang lalaking may suot na salamin, dala ang isang radyo, na hinala niyang iniwan ito ng mga repair worker. Sa loob, inuulit-ulit ang isang abiso sa balita. Isinara na ng militar ang lugar sa paligid ng universidad. Ipapaputol ng gobyerno ang kuryente at tubig sa ganap na alas 8:30 ngayong gabi. Hinikayat nila ang mga nakaligtas na subukang lumipat sa mas mataas na lugar. Araw-araw ay magsasagawa ng rescue ang military helicopters para sa mga hindi nahawa. Puno ng pagdududa ang lahat. Sa pakikinig sa mensahe ng gobyerno, tila ang kanilang paaralan ang pinagmulan ng virus. Ngunit ang kakaiba ay wala naman talagang nakakaalam tungkol dito bago pa man. Sa oras na ito, naisip ni San ang parking lot sa rooftop ng library. Maaari silang umakyat doon at maghintay para sa rescue helicopter. Ngunit inisip nila Ilay na kailangan nilang ipaalam ang balitang ito sa lahat. Agad namang tumutol si Kin. Ang paggawa nito ay magdudulot lamang ng mas maraming problema. Ngunit talaga namang sinuportahan ni Win ang plano ni Ning. Malamig na pinanood ni Pao ang dalawang lalaki na naiinggit sa isa't isa habang nag-aagawan ng pansin. Sinabi niya sa lahat na maghanda na lamang. Dahil sa mga zombie movies, basta may gumawa ng tanga, ang mga malas ay lagi ng supporting characters. Napakabastos nga ng pahayag na ito, halos nakasakit sa lahat ng naroroon. Tanging si Ning lang ang hindi nagmalasakit. Pumunta siya sa broadcasting room sa ikalawang palapag. Pagkatapos buksan ang sound amplification equipment, sinimulan niyang i-rebroadcast ang nilalaman ng radyo. Hinihikayat ang mga estudyante na subukang umakyat sa rooftop upang maghintay sa rescue helicopter. Ang malinaw niyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng paaralan. Halos ipagpatuloy ni Ning ang pagsasalita, ngunit pinigilan siya ni San na nakatayo sa tabi niya. Nababahala rin siya na baka magdulot ito ng mas maraming problema. Ngunit hindi pinansin ni Ning si San at ipinatawag ang mga estudyante na pumunta sa library para magtipon. Dahil ito ang pinakamaligtas na lugar sa paaralan. Pagkatapos niyang magsalita, biglang namatay ang mga ilaw sa broadcasting room. Tila sinimulan na ng gobyerno ang pagpapatigil ng kuryente at tubig. Agad na nagkalat at nagtago sa dilim ang mga zombie na dating nagtipon sa ilalim ng mga ilaw. At ang mga nakaligtas na nagtatago sa bawat sulok at pilit na humahawak ay nakatingin sa library ng may matinding titig. Si Nan, na sa kasamaang palad ay namatay dati, ay biglang binuksan ang kanyang matitingkad na puting mga mata. Nakita lamang niya ang sarili niyang gumalaw at tumayo, pagkatapos ay dahan-dahang sumunod sa hukbo ng mga zombie. Sa loob ng library, patuloy na tumatawag si Fa sa kanyang ama. Ngunit malinaw na wala ng signal ngayon, at ang ginagawa niya ay lalo lamang nagpapalala ng kanyang pagkabalisa. Maayos na nilapitan ni Laylay si Fa upang aliwin, ngunit sa halip ay sinabihan siya ni Fa. Ang kanyang ama ay nagtitinda mismo sa harap ng gate ng paaralan at nahihirapan siyang maglakad. Hindi makontak buong araw, marahil ay nakaranas siya ng malas. Talagang hindi na matiis ni Prao. Galit niyang sinabi kay Fa na kung sobrang nag-aalala siya sa kanyang ama, dapat siya mismo ang humanap sa kanya. Bilang resulta, tumayo si Laylay upang ipagtanggol si Fa. Kung hindi lang dahil sa ilang tao na nakialam, malamang ay nagsimula na silang mag-away sa mismong lugar na yon. Tanging si Win lang ang tumakbo upang dahan-dahang aliwin si Fa. Ilang salita lamang ang nakapagpakalma sa kanyang damdamin. Ang banayad na kilos na yon ay nagdulot kay Ning na paulit-ulit siyang titigan. At si San na nakaupo sa tabi niya ay halos may apoy sa kanyang mga mata.
Sa oras na ito, mabilis na tumakbo si Nan papasok sa pangunahing bulwagan, sinenyasan ang lahat na tumingin sa bintana. Sa pamamagitan ng night vision camera, natuklasan ng lahat ang isang kakaibang tanawin. Ang mga zombie, na parang pinag-usapan na ito bago pa man, ay sabay-sabay na gumagalaw sa parehong direksyon ng napakaayos at koordinado. Lalo lamang nitong ikinagulo ng lahat. Naramdaman nila na ang mga zombie sa harap nila ay hindi tulad ng sa mga pelikula. Para bang kaya nilang magbahagi ng damdamin o magpasa ng impormasyon sa ibang paraan? Kung hindi, paano magiging ganun kaayos ang kanilang kilos? Naniniwala si Ning na walang silbi na pag-usapan pa ito ngayon. Kinabukasan, kailangan nilang umakyat sa rooftop upang maghintay sa rescue helicopter. Kaya mas mabuting matulog ng maaga upang makabawi sa lakas. Agad naman itong pinayagan ng lahat. Ngunit ito ang unang pagkakataon na hinarap nila ang ganitong sitwasyon. Ilang tao ba talaga ang makakatulog ng payapa? Di nagtagal, sumapit ang madaling araw. Naramdaman ni San na panahon na. Sinabi niya sa lahat na maghiwa-hiwalay at maghanap ng armas, at bumalik dito upang magtipon sa eksaktong alas 7. Sa oras na yon, sabay-sabay silang pupunta sa parking lot sa rooftop. Pagkatapos umalis ng lahat, tinawag lamang ni San si Win sa gilid. Binalaan niya ito na mas mabuti pang lumayo kay Ning. Naramdaman ni Win na ito ay isang provokasyon. Ngunit mumisi si San, sinasabing wala talagang alam si Win tungkol kay Ning. Lumabas na pumayag na si Ning kay Professor Roy. At sila ay lihim na nagsasaliksik ng isang proyekto. At ito rin ay may kaugnayan sa kakaibang sakit na dinaranas ng ina ni Ning. Sa oras na ito, nagkawatak-watak na ang iba pang mga estudyante upang maghanap ng armas. Maswerteng nakahanap si Prao ng isang toolbox. Masaya niyang tinawag ang grupo, ngunit si Hai, ang lalaking may suot na salamin, ay nakatitig sa labas ng bintana. Lumabas na napansin niya na bumalik na ang mga zombie. Kasabay nito, napansin din ng iba pang mga kaibigan na may mali. Malinaw na nablock na nila ang lahat ng pangunahing pinto. Kaya paano nakapasok ang mga zombie na ito? Plano ni Prao at ng iba na dumaan sa main hall, ngunit nakita nila ang isang zombie na nagmamap ng sahig. Dito na naisip ng grupo. Lumabas na ang mga zombie pala ay pumapasok sa trabaho. May dala silang ID cards, kaya hindi nakakagulat na nakapasok sila sa employee entrance. Malungkot na natuklasan ng lahat na ang kanilang daraanan ay hinarangan ng mga masisipag na zombie. Samantala, plano ni Fah na tumalon sa bintana upang makabalik sa main hall. Ngunit biglang tumunog ang alarm clock sa telepono ni Fah. Dahil sira ang touchscreen, hindi niya ito mapatay kahit gusto niya. Ang malinaw at matinis na tunog ay agad nakakuha ng atensyon ng mga zombie. Kailangan tumalon ni Laylay sa bintana upang makatakas. Sa kasamaang palad, mabilis siyang natumba ng isang zombie. At ang sanhi ng lahat ng ito, si Fah, ay matatag na tumangging itapon ang telepono. Unti-unting nabuo sa likuran niya ang isang mahabang linya ng mga zombie na humahabol sa kanya. Umiikot siya habang tumatakbo at tumalon sa bintana, ngunit nakita niya na nakagat na si Laylay sa leg. Sumigaw si Fah at patuloy na tumakas. Pagliko sa isang kanto, nabangga niya ang grupo ni Ning. Ang grupong ito ay naipit sa kampus na puno ng zombie. Ang tanging paraan para makatakas ay pumunta sa parking lot sa rooftop, kung saan darating ang mga military helicopter upang iligtas sila. Ngunit ang mga zombie sa likuran nila ay patuloy pa ring humahabol. Ginawa ng mga lalaki ang lahat ng makakaya upang harangan ang fire escape door. Nang malayo na ang iba, pinakawalan nila ito. Sa oras na ito, ginamit ni Prao ang gunting upang linisin ang daraanan, pinamunuan ang lahat palabas ng stairwell. Hindi inaasahan, isang grupo ng mga zombie ang biglang pumasok din sa hallway. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nagpanik si Fah. Patuloy na tumutunog ang telepono niya. Ang iba ay nakatakas na sa stairwell sa kabilang silid, naiwan lamang si Fah kasama ang tunog na naging sentro ng atensyon ng mga zombie. Masakit na isinara ng lahat ang pinto, nagtago sa stairwell, humihingal. Samantala, sobrang nerbiyos si Pao. Kagabi pa lang, nasaksihan niya ang trahedya ng pagkamatay ni Nan. At ngayon, nasaksihan niya ang pagkamatay ni Fah. Ang sunod-sunod na shocks ay halos nagpabagsak sa kanya sa lugar. Sa oras na ito, may nakapansin sa sugat sa braso ni Pao. Sa kaba, umatras ang lahat ng ilang hakbang. Tanging ang kanyang kapatid na si Win ang lumapit upang aliwin siya. Kahit na maging zombie si Pao, hindi siya pababayaan ng nakatatandang kapatid. Pinayuhan siya ng lahat na manahimik at maging makatwiran dahil tila hindi na kontrolado ang sitwasyon. Kahit si Pao ay nawalan na ng pag-asa, iniisip na wala na siyang tsansa mabuhay at gusto na lamang sumuko, hayaan na lang siyang maging zombie. Hanggang sa may nakapansin na ang kanyang sugat ay hindi tulad ng kagat ng zombie at may mga piraso ng baso sa loob, doon lamang biglang naisip ng lahat na maaaring nagkamali sila. Isa lamang itong normal na gasgas. Lumabas na pala na false alarm lamang ito. Sa sumunod na segundo, huminga ng maluwag ang lahat at mabilis na tumakbo patungo sa rooftop, sakto upang makita ang helicopter na lumilipad sa itaas. Si Ning, na nasa hulihan ng linya, ay napabagal ng isang hakbang, at sa siwang, nakita niya ang hukbo ng mga zombie na palapit. Mabilis siyang tumakbo patungo sa rooftop, pinaalalahanan ang kanyang mga kasama na tumakbo ng mabilis. Sa sumunod na sandali, isang hukbo ng mga zombie ang sumulpot mula sa stairwell. Agad namang bumaril ng walang pinipiling target ang helicopter sa himpapawid. Sa kabutihang palad, mabilis na tumakbo si Ning at ang iba pa, at nakatakas sa ibang pasilyo. Ang mga ungol ng mga zombie ay mahinang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na sila makakarating sa rooftop. Wala na silang magawa kundi bumalik at tumakbo pababa ng hagdan. Nang makabalik sila sa parking lot, namangha ang lahat. Sa harapan, dahan-dahang lumalapit ang isang anyo. Si Fah yon, nakakabagong naging zombie. Naglakad si Pao mula sa gitna ng grupo na may luha sa mata.
Palagi niyang naramdaman na siya ang nakasakit kay Fa at ngayon ay gusto na lamang niyang magpaalam ng maayos sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumipad ang isang palakol. Lahat ay nagulat at natakot. Lumabas na 4 na estudyante sa physical education ang dumating upang tumulong sa kanila. Pagdating nila, agad nilang sinabihan ang lahat na tumakbo ng mabilis. Si Pau, maputla ang mukha, ay hinila palayo, ngunit nakita pa rin niya kung paano muling hinampas ng mga PE students ang palakol kay Fa. Pagkatapos magsama ang dalawang grupo, nagtipon ang lahat sa gymnasium upang magpahinga. May ilang inumin at merienda sa vending machines na nakatugon sa agarang pangangailangan ng lahat. Sa oras na ito, natagpuan ni Mo na may magandang samahan kay Pau, ang isang first aid kit upang tulungan siyang gamutin ang sugat. Dumating naman si Gat, ang lalaking may hawak na palakol at siyang nagtapos kay Fa ng mabait at inalok sila ng pagkain. Ngunit si Pau ay nakatitig lamang sa palakol na may bahid ng dugo at patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang larawan ng pagkamatay ni Fa. Samantala, tila mas interesado si Win sa baril ng estudyante sa physical education na namumuno sa grupo. Tahimik na lumapit ang estudyante at napansin na may alam si Win tungkol sa paggamit ng baril. Kaya siya mismo ang nagpakilala. Ang pangalan niya ay Pat at ang kaibigan niya na si Khan ay parehong semi-professional shooting athletes. Ngunit natira lamang ang isang kahon ng bala at higit sa lahat, hindi ganoon kadaling gamitin ang baril. Dahil sa tuwing may putok, maaakit ang hukbo ng mga zombie. Sumiklab ang galit sa puso ni San. Hindi niya maintindihan kung bakit, nang walang pag-aatubili ibinahagi ni Ning ang impormasyon tungkol sa rescue kagabi, hindi sila agad dumating. Bilang tugon, ang mga estudyante sa physical education ay bumisi lamang, puno ng pangungutya ang kanilang tinig. Naniniwala sila na ang mga taong nagtitiwala pa sa tawag ng gobyerno ay masyadong inosente, dahil ang pagsasabi sa lahat na pumunta sa rooftop para maghintay ng rescue ay isang patibong upang linlangin sila. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa lahat ng nakakatakot na eksena kanina, nang walang pinipiling pinaputukan ng helicopter ang rooftop kung saan nag-aabang ang mga taong desperado. Si Nan, kapatid ni Ning, ay gumuhit ng pagkakatulad sa mga plot sa zombie movies. Dahil kakalat pa lamang ang virus, imposible para sa gobyerno na matukoy ang mga taong nahawa ngunit nasa incubation stage pa. Kahit ang pinakawalang utak na managers ay hindi basta-basta papayagang lumabas ang sinuman mula sa quarantine zone. Dahil dito, tuluyan ng sumuko ang lahat sa ideya ng pagpunta sa rooftop. Tinalikuran ni Mo ang kanyang baseball cap at sinimulang sisihin si Ning. Kung hindi niya sariling inisyatiba ang pag-anunsyo ng balita kagabi, hindi sana nagtipon ang lahat ng zombie sa library. Dapat nilang malaman na orihinal na patungo sila sa Great Auditorium. Nagsilab ang mga mata ng mga estudyante sa physical education nang marinig nila yon. Nagkataon na naitala ni Nan ang eksenang ito kagabi. Nagpalitan ng tingin si Pat at ang kanyang mga kaibigan na parang nakumpirma ang kanilang hinala. Lumalabas na napansin din nila ang kakaibang ito kagabi at lihim na sinundan ang mga zombie patungo sa Great Auditorium. Natuklasan ng grupo na may isang zombie na tila namumuno sa iba pang mga zombie. Ngunit noong oras na yon, magulo ang sitwasyon kaya ilang sulyap lang ang kanilang nagawa bago tumakbo palayo. Ipinahiwatig nito na kailangan nilang muling suriin ito ngayong gabi. Sino ang nakakaalam kung tunay nga bang siya ang leader ng mga zombie at kung matatanggal nila siya, maayos ang lahat. Gayunpaman, parehong naniniwala si Ning at Mo na masyadong mapanganib at hindi makatotohanan ang ideyang iyon. Nang insulto sila ng pabiro, akala ba nila ito ay laro lang ng panghuhuli ng zombie? Sa oras na ito, isang kaibigan sa grupo, si Fu, ay may bagong tuklas. Kagabi, malakas ang ulan. At ang temperatura ay 25 degrees Celsius lamang, kaya mabagal ang kilos ng mga zombie. Ngunit ngayon, lumampas na sa 40 degrees Celsius at tumatakbo ang mga zombie na parang rockets. Ipinapakita nito na ang kanilang bilis sa paggalaw ay malapit na konektado sa temperatura. Tumango siya ng may kasabikan. Maghihintay na lamang sila hanggang gabi kapag lumamig na bago kumilos. Sa oras na ito, napansin ni Mo na nawala si Pau. Agad na tumakbo si Win palabas ng gymnasium, sakto upang makita si Pau na nakikipaglaban sa isang estudyante sa physical education. At si Gat, na kumilos at pumatay kay Fa, ay nakahandusay sa isang dugo. Agad na lumapit ang lahat upang pigilan siya. Ngunit sobrang apektado ang damdamin ni Pau. Wala nang ibang paraan. Direktang kinuha ni San ang palakol at hinampas siya. Matapos mawala ng malay si Pau, mahigpit siyang isinilid at ikinulong sa hiwalay na silid. Ilang iba pa ay nagmadaling kumuha ng dugo para kay Gat. Ipinaliwanag ng natitirang estudyante sa physical education na inatake sila ni Pau, hindi upang ganti kay Fa, kundi dahil gusto niyang buksan ang pinto ng gymnasium para pakawalan ang mga zombie. Agad na tumayo si Win upang ipaliwanag na ang kanyang nakababatang kapatid ay nagkaroon ng depresyon mula pagkabata at kamakailan lamang ay tumigil sa pag-inom ng gamot. Dagdag pa rito, nakatanggap siya ng sunod-sunod na suntok ngayong araw. Natakot siya na bumalik ang lumang karamdaman. Sa oras na ito, binilang ni San ang mga tao. Nalaman niya na bukod sa mga kaibigan na namatay, tila may nawawalang dalawa pa. Natigilan si Ning. Alam niya na nawala ang lalaking may salamin na Sinhay at si Kin. Hinala niya na mas malaki ang panganib na kinakaharap nila kaysa sa kaligtasan ngayon. Dati, nang lahat ay nasa library at tumatakbo, pinamunuan niya ang dalawang iyon sa isang desperadong pagtakas. Nagkataon na naabutan nila si Laylay, na humihinal para sa kanyang huling hininga. Si Kin, na may pinakamalapit na relasyon sa kanya, ay agad na nanghina at bumagsak sa lugar. Nakita ni Mo na wala nang makukumbinsi, kaya iniwan niya ang dalawa at hinabol ang pangunahing grupo. Tanging Sinhay lamang ang nasa tabi niya, palaging nagpapalakas ng loob. Pagkalipas ng ilang sandali, nagawa niyang hilahin si Kin sa gilid. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang umupo si Laylay na namatay na.
Hindi inaasahan ni Hai na mabilis siyang mag-transform, kaya agad niyang hinila si Qin at tumakbo para sa kanilang buhay. Diretso silang tumakbo patungo sa swimming pool ng gymnasium. Hindi inaasahan, sinundan din sila ni Zombie Laylay. Napapalibutan sila ng mga bakod. Wala na silang ibang paraan para makatakas, kaya tumalon ang dalawa sa pool. Hindi umurong si Zombie Laylay at tumalon agad. Ngunit hindi nito alam kung paano pumigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Ilang beses itong sinubukan at nalunod. Si Hai at Qin na nanatiling shock ay lumanggoy papuntang Pampang. Sa kanto, nagkataon na may dumating na grupo ng mga nakaligtas. Lumalabas na ito ay mga miyembro ng Art Department Cheerleading Squad. Nang makita ang katawan ni Laylay na lumulutang sa tubig, sumigaw ang team leader at agad na tumalon sa pool. Kinailangan ng malaking pagsisikap upang mailapit si Laylay na walang malay sa Pampang. Walang ibang dahilan, si Laylay, noong buhay pa, ay miyembro rin ng cheerleading squad ng paaralan at isa sa mga junior na lubos na pinahahalagahan ng kapitan. Samantala, pinamunuan ni Pat ang mga estudyante sa physical education, determinado na pumunta sa Great Auditorium upang imbestigahan ang sitwasyon. Hiniling nila kay Nan na sumama sa kanila sa dahilan na maaari niyang i-record ang eksena gamit ang kamera. Kitang-kita sa mukha ni Ning ang kanyang pag-aalala, ayaw niyang panganibin ang kanyang nakababatang kapatid. Pinayuhan siyang ipahiram na lamang ang kamera, sapat na yon. Ngunit dahil sa kanyang matigas ang ulo at matinding hilig sa pagkuha ng footage, tumanggi si Nan na sumuko. Determinado siyang pumunta mismo at ayaw niyang palampasin ang napakahalagang pagkakataong ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Pat. Tahimik niyang pinamunuan ang lahat palabas ng gymnasium. Totoo nga ang kanyang hula. Patuloy na patungo sa Great Auditorium ang hukbo ng mga zombie. Samantala, nanatili si Mo sa gymnasium, patuloy na nag-aalala kay Pao. Kaya, habang hindi nakatingin ang lahat, tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok sa silid kung saan nakakulong si Pao. Ngunit sa oras na ito, tila naging ibang tao na siya. Naniniwala siyang hindi na kailangan ng tao na lumaban. Para sa kanya, ang mga zombie ang sukdulang anyo ng ebolusyon ng sangkatauhan. Sa wakas, naunawaan ni Mo na nawalan na ng kontrol si Pao at tila nabaliw na. Nilabas niya ang sarili niyang opinyon na ang pagiging zombie ay walang kaibahan sa kamatayan. Nang marinig ang pangungusap na yon, agad na naging mas apektado si Pao, puno ang kanyang mga mata ng galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nang mukhang tuluyan na siyang mabaliw, bigla siyang huminto, muling naibalik ang kaunting malay. Sa malungkot at nabigo na tinig, bumulong lamang siya na hindi kailanman maintindihan siya ni Mo. Tahimik siyang lumingon at lumabas ng silid, iniwan ang mabigat at nakakatakot na atmosfera. Pagdaraan sa main hall, nakita ni Pao ang mga asul na ugat na lumilitaw sa balat ni Gat. Tila ba ang lalaking iyon ay malapit nang mag-transform? Samantala, narating na ni Pat at ng iba ang ikalawang palapag ng Great Auditorium. Nagtago sila sa tabi ng bintana, halos tanaw lamang ang eksena sa main hall. Itinaas ni Nan ang kamera at tahimik na ni-record ang buong proseso. Isang cleaning lady ang napaliligiran ng hukbo ng mga zombie sa gitna, na tila tunay na pinuno. May ilang zombie pa nga na kusang nag-aalok sa kanya ng kanilang pagkain. Nang tuluyang kainin ang katawan ni Nan, biglang sumigaw ang isang zombie sa sakit. Ang sunod-sunod na kakaibang kilos na ito ay tila isang kawan ng hayop na may istriktong sistema ng hierarchy. Namangha si Pat at ang iba, automatikong humigpit ang kanilang mga kamay sa kanilang armas. Samantala, ang grupo ni Din na nanatili sa gymnasium ay biglang nakarinig ng ingay sa loob. Dumiretso sila upang tingnan at natuklasan na si Gat ay naging zombie na nang hindi alam ng kahit sino, may palakol pa rin sa ulo. Kasabay nito, natagpuan din ng lahat si Mo na nakatali sa kamay at paa. Walang duda, lahat ng ito ay gawa ni Pao. Sumigaw ang kaibigan ni Gat na si Tot at agad na tumakbo palabas ng gymnasium na may hawak na baril. Hindi inaasahan, naroroon na si Pao sa kalye sa labas sa oras na yon. Nang makita ang mga zombie sa malayo, masaya siyang sumigaw na sinasabing matagal na niyang gustong maging bahagi ng hukbo ng mga zombie. Sa kasamaang palad, bago makalapit ang mga zombie, nahabol siya ng kaibigan ni Gat. Paulit-ulit siyang pinaputukan sa hita. Kung hindi nagdesperadong nakialam si Naning at Win, tiyak na namatay si Pao sa lugar na yon. Ngunit ang ingay na ginawa ng grupo ay patuloy na nakagambala sa mga zombie sa Great Auditorium. Sa isang iglap, sumulpot ang mga zombie na parang talon at tila yumanig ang lugar. Katatapos lang tumakbo pababa si Pat at ang iba ng direktang mabangga ang hukbo ng mga zombie. Wala nang magawa ang grupo kundi sumigaw at tumakbo sa lahat ng direksyon. Si Win, sa wakas, nakontrol si Tot at agad na tumakbo pabalik upang tulungan si Pao na nasugatan. Nakakaawa para sa grupo ni Pat. Napalibutan na sila ng mga zombie. Agad kinuha ni Khan ang baril ng kanyang kakampi at tuloy-tuloy na pinaputukan ang mga zombie. Ngunit limitado ang lakas ng tao. Upang suportahan si Pat, Nan, at ang iba, desperadong hinadlangan ni Khan ang hukbo ng mga zombie. Samantala, ginamit ng natitirang grupo ang pagkakataon upang tumakbo pabalik sa gymnasium. Tanging si Pat ang hindi makontrol ang galit, determinado na gantiin ang kanyang kapatid. Mabilis na naubos ang mga bala sa baril. Mula sa di kalayuan, nakita ni San ang eksenang ito at agad na tumakbo, tinulungan silang makalabas mula sa pagkakaikot ng mga zombie. Sumigaw siya, puno ng pag-aalala, na hindi pa ito ang tamang oras para kumilos ng emosyonal. Sa pagtingin sa mga zombie na nagkalat, tila nagising si Pat mula sa panaginip. Agad siyang tumakbo kasama si Win patungo sa malapit na Research and Development Center, umaasang makakahanap ng pansamantalang ligtas na kanlungan. Pagkatapos makahinga ng maluwag, itinaas ni Pat ang kanyang baril at itinutok ito diretsyo kay Pao. Lumabas na nakagat na siya sa braso ng isang zombie. Alam niyang hindi siya makakaligtas, kaya galit na sumigaw na nasaktan ni Pao ang lahat.
Nang makita ang kabilang tao na nakangiti pa rin ng parang tanga, ibinigay ni Pat lahat ng natitirang bala kay San. Una niyang pinaputok ang baril upang wakasan ang buhay ni Pao, pagkatapos ay itinuro ang baril sa sarili. Ang buong aksyon ay nangyari ng maayos at tiyak, na iniwan si Ning na nakatunganga sa lugar, at si Win na umiiyak sa sakit. Pagkatapos sa wakas ay nakapaghinahon ng labis na hirap, biglang naalala ni Win ang sinabi ni San. Dati, lihim na nagre-research si Ning ng gamot kasama ang isang propesor upang gamutin ang kanyang ina, at di nagtagal, isang gabi, aksidenteng nakita ni Win ang isang grupo ng matatandang pumipila upang pumasok sa laboratorio ni Professor Roy. Kasama rin sa kanila ang cleaning lady, na iginagalang bilang pinuno ng mga zombie. Nang makita niya ang eksenang iyon, biglang pumasok sa isip ni Dean ang isang matapang na ideya. Nagtaka siya kung ang buong hukbo ng mga zombie ay resulta ng mga eksperimento na ginawa ng propesor at ni Ning. Sino ang makapaghihinala na ang maliit na jellyfish ang magiging dahilan sa zombie disaster? Ang propesor sa biology, na nais gamutin ang kakaibang sakit ng ina ni Ning, ay nagtrabaho araw at gabi, halos hindi natutulog upang imbestigahan ang antidote. Ngunit ang sponsor ay walang pasensya, hindi siya binigyan ng sapat na oras, at humihingi ng resulta sa loob ng 3 linggo. Pinangakuan pa sila na kahit anong paraan o diskarte ang kailangan, may mag-aalaga at magpoprotekta sa kanila. Ang propesor, na puno ng determinasyon, ay isinara ang sarili sa kanyang opisina, hinahanap halos lahat ng dokumento. Di sinasadya, nabasa niya ang dokumento tungkol sa nilalang na tinatawag na immortal jellyfish. Ipinapakita ng dokumento na sa katawan ng jellyfish na ito, mayroong isang uri ng protina na maaaring panatilihin ang aktibidad ng mga selula magpakailanman. Naniniwala ang propesor na ito ang susi sa pag-research ng antidote, kaya agad niyang hiningi sa sponsor na maghanap ng batch. Dahil kulang ang oras, at masalimuot ang mga proseso ng pag-apruba, kinailangan ng propesor na kumilos bago ang opisyal na pahintulot. Nilapitan niya ang isang cleaning lady sa paaralan, pinapaniwala siyang makilahok sa eksperimento ng protina serum na kinuha mula sa katawan ng jellyfish, sa anyo ng pagsuporta sa pananaliksik. Pinangakuan niya na basta itatago ang lihim, makakatanggap siya ng malaking gantimpala. Lubos ang pasasalamat ng cleaning lady, naniniwala na siya ay maswerte dahil pinagkatiwalaan at binigyan ng pagkakataon ng propesor. Salamat sa kanyang magandang reputasyon at matagal ng kredibilidad sa paaralan, sa loob lamang ng ilang araw, nakalikom ang propesor ng malaking grupo ng mga mahihirap na manggagawa na handang lumahok sa eksperimento ng gamot. Nang matanggap ang bayad, umiti ang cleaning lady at sinabi sa iba na nakatanggap na siya, at pinaalis sila agad bago pa malaman ng iba. Habang lumilipas ang oras, napansin ng cleaning lady na unti-unti siyang nanghihina, ang kanyang mga mata ay lumulubog, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng manipis na patong ng abo. Noong araw na yon, nahirapan siyang umakyat ng hagdan. Nagulat si Ning nang makita ang kanyang hitsura. Bagaman hindi sila madalas mag-usap, kilala na nila ang isa't isa sa loob ng 4 na taon. Pinayuhan siya ni Ning na agad pumunta sa ospital para sa check-up, ngunit iniisip ang kanyang anak na walang kwenta, nagpasya siyang tiisin na lamang. Sa ganoong paraan, nagtrabaho ang cleaning lady buong araw habang nahihilo. Ngunit pag-uwi niya, isang mensahe lamang ang natanggap niya mula sa kanyang anak, humihingi ng pera. Kinamot niya ang likod ng kanyang ulo na may bahagyang pagkadismaya. Ngunit hindi inaasahan, may dumikit na malinaw at malapot na substansya sa kanyang kamay. Agad na napansin ng propesor ang abnormalidad sa cleaning lady. Ilang beses na niyang gustong ihinto ang paggamit ng gamot, ngunit talagang kulang sa pera ang cleaning lady, at gustong ipagpatuloy ito anuman ang mangyari. Hindi rin sigurado ang propesor at nagplano na unahin munang suriin ang kanyang dugo bago magdesisyon. Ngunit sa oras na natanggap niya ang resulta ng pagsusuri, agad siyang pumutok sa malamig na pawis. May malaking bilang ng mga parasito sa dugo ng cleaning lady. Sa oras na yon, nakatanggap ang kanyang telepono ng mensahe, isang banyagang dokumento na nahanap ni Ning mula sa kanyang mga kaibigan. Lumabas na ayon sa pinakabagong pananaliksik, ang immortal jellyfish ay napakasensitibo sa isang uri ng impeksyon ng parasito. Pagkatapos mahawaan, magkakaroon ang host ng mas malakas na kakayahang mag-regenerate at magiging mas agresibo rin. Walang duda, ang pabigla-biglang eksperimento ng propesor ay di sinasadyang nailipat ang parasito sa katawan ng tao. Malalaking patak ng pawis ang dumaloy sa kanyang noo. Talagang hindi matapang ang propesor na isipin kung anong mga sintomas ang lilitaw sa mga sumubok ng gamot na nahawaan. Mabilis na nagbigay ng sagot ang realidad. Lalong nanghihina ang katawan ng cleaning lady, lumilitaw ang mga asul na ugat sa kanyang mukha, at may dumadaloy na dugo mula sa kanyang likod. Dahan-dahang inilapag ni Ning ang diary ng propesor. Sa wakas ay naunawaan ang tunay na sanhi ng pagsiklab ng mga zombie. Gayunpaman, hindi nito naalis ang pag-aalinlangan sa puso ni Win. Pagkatapos ng lahat, si Ning at ang propesor ay matagal nang nagtatambal sa pananaliksik ng gamot para sa kanyang ina. Bukod dito, ang diary ng propesor ay orihinal na nakatago sa isang safe, ngunit ang password upang mabuksan ito ay kaarawan ng nakababatang kapatid ni Ning. Inamin ni Ning na siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa immortal jellyfish sa propesor. Ngunit noong panahon na yon, nang iminungkahi niyang nais niyang pag-aralan ito, mariing tinanggihan siya ng propesor. Wala siyang ideya na lihim na nagre-research ang propesor tungkol sa immortal jellyfish. Sa oras na ito, natuklasan ni Win ang isang USB drive sa safe. Pareho nilang pinaniniwalaan na mas nakakagulat pang impormasyon ang nakatago sa loob. Habang naghahanda silang humanap ng computer para ito ay tingnan, biglang tinulak ni Win si Ning pababa. Hindi inaasahan, si Pat, na inakala nilang namatay na, ay naging zombie na. Agad silang nagtago sa likod ng mesa. Sa oras na ito, biglang naalala ni Win ang baril na nahulog ni Pat nang mamatay siya, at isang mapanganib na plano ang sumagi sa isip.
Tahimik siyang tumayo, paulit-ulit na kumakaway sa pintuan ng salamin. Samantala, habang naakit ang zombie sa ingay, lumabas sining sa hallway mula sa likurang pinto. Ngunit habang naghahanda siyang kunin ang baril, biglang lumingon ang ulo ng zombie. Sa kritikal na sandali, tinulak ni Win ang pinto at agad tumakbo palabas. Tinalo niya ang zombie sa sipa at mabilis na dinikit ang ulo nito pababa. Sa oras na ito, hindi na natakot si Ning. Itinaas niya ang baril at matatag na kinalabit ang gatilyo. Matapos nilang mapuksa ang zombie, mabilis nilang pinunas ang dugo sa kanilang katawan. May sapat na kaalaman si Ning tungkol sa virus. Nahawaan sipat ng parasito bago siya nagpakamatay, kaya tiyak na magiging zombie pa rin siya pagkatapos mamatay. Tahimik na inilabas ni Win ang USB drive. Hindi na siya makapaghintay upang malaman ang katotohanan. Samantala, sa wakas ay ligtas na nakabalik ang grupo ni San sa gymnasium. Ngunit sa pagkakataong ito, malaki ang kanilang pagkalugi. 2 estudyante sa physical education ang nagsakripisyo, at si Ning at Win ay hindi rin natagpuan. Ipinahayag ni San ang kanyang galit kay Mo, naniniwala na kung hindi niya pinakawalan ang baliw na si Pao, hindi sana sila napasok sa ganoong gulo. Umupo si Mo sa sulok, patuloy na sinisisi ang sarili. Ngunit nakita ni Mo ang kabuuan ng sitwasyon. Palaging iniisip ni San na siya ang leader, ngunit tuwing may nangyayari, agad siyang naghahanap ng paraan na sisihin ang iba. Naniniwala si Mo na ngayong araw ay pinaparatangan ng iba, ngunit bukas maaari rin siyang ang biktima. Hindi pinansin ang lahat ng hindi kanais-nais, sinimulan ni Mo na panoorin ang video tungkol sa zombie leader kasama ang lahat. Agad niyang nakilala na ang cleaning lady sa akademya ang leader. Isang ordinaryong cleaning lady na nakatira sa kahirapan. Paano siya naging leader ng hukbo ng zombie? Sa oras na ito, napansin ni Mo ang isang detalye. Nang kainin ang zombie na si Nan, biglang sumigaw ang isa pang zombie ng labis na kalungkutan na para bang nawala ang sariling anak na babae. Biglang naramdaman ni Mo na ang zombie ay medyo pamilyar. Hindi ba tiyon ang zombie na kumagat kay Nan? Lahat ay napunta sa isang matapang na konklusyon. Ang impeksyon ng virus ay parang pamana sa pamilya. Kapag kumagat ang zombie sa isang tao at ginawa siyang isa sa kanila, nabubuo ang tunay na koneksyon sa pagitan ng dalawa, katulad ng relasyon ng guro at estudyante o ina at anak. Sa oras na ito, biglang naisip ni Fu ang mas nakakatakot na katotohanan. Posible ba na lahat ng mga zombie ay inapo ng cleaning lady? Sa ibang salita, ang cleaning lady mismo ang orihinal na zombie. Lahat ay nagtanong kung paano nga ba siya nahawaan. Agad na nagsalita si San, pinaalalahanan silang huwag kalimutan na ang cleaning lady ay nagtrabaho sa Faculty ng Natural Sciences, kung saan nag-aaral si Ning. Ngunit ngayon ay hindi pa panahon para alamin ang dahilan. Ang pinakamahalaga ay kung paano masusolusyunan ang kasalukuyang patibong. Iminungkahi ni Mo na wakasan ang buhay ng cleaning lady, umaasang babagsak ang hukbo ng mga zombie kapag nawala ang kanilang leader. Ngunit may ilan na nag-alala na baka lalo itong magpabaliw sa mga zombie. Naisip ng miyembro ng Life Welfare Committee ang isang ideya. Kung ang mga zombie ay nanatiling may damdaming pantao, dapat nilang dakpin ang cleaning lady ng buhay. Kung ang leader ng zombie ay hawak bilang bihag, tiyak na hindi magtatangkang kumilos ang mga zombie ng padalos-dalos. Lahat ay sumang-ayon na posible ang pamamaraang ito. Dapat nilang malaman na ang mga zombie ay mariing inuulit ang kanilang ginagawa noong sila'y buhay pa araw-araw. Ang pagiging leader ng cleaning lady ay natural na hindi eksepsyon. Tuwing umaga, pupunta siya sa dormitory ng Natural Sciences Faculty para maglinis. At ito rin ang pinakamahusay na pagkakataon para dakpin siya ng buhay. Bagaman mukhang kabaliwan ng ideya, hanggat maingat ang plano, mataas pa rin ang tsansa ng tabumpay. Sa pagkakataong ito, muling inatasan ni San ang kanyang sarili bilang leader na nagplano na magbigay ng tiyak na gawain sa bawat isa. Ngunit nang pag-usapan kung sino ang magiging pain, agad na nagkaroon ng pagtatalo. Pinuna ni Mo si San, tinanong kung sa anong karapatan niya inatasan ang sarili bilang leader. Nararamdaman niya na si Fu ay parehong matalino at responsable, at siya ang pinakaangkop na tao upang pamunuan ang lahat. Nang makita niyang sumang-ayon ng iba, matatag na lumapit si Fu, agad na pinili ang nerdy na kaibigan bilang pain. Ngunit kailangan lamang niyang magtago sa loob ng silid upang akitin ang atensyon ng mga zombie na medyo ligtas. Medyo pamilyar si Mo sa schedule ng cleaning lady, at napansin niyang nauubos na ang oras, kaya kailangan nilang magsimula agad sa paghahanda. Dahan-dahang inilapag ni Ning ang USB drive na iniwan ng propesor. Sinabi niya na ang lahat ng sakuna ay nagmula sa isang planong tinawag na Anisang. Maraming taon na ang nakalipas, ang propesor at ina ni Ning ay mga kasamahan sa parehong research institute. Ngunit dahil na frame ng isang kasamahan, pinili ng ina ni Ning na akuin ang sisi. Tinanggap niya ang lahat ng paratang sa kanyang sarili, sa gayon ay pinrotektahan ang propesor at iba pang kasamahan. May isa pang dahilan ng ina ni Ning sa kanyang ginawa, ang kasamahan ay lihim na kumuha ng litrato sa kanya at sa propesor habang nagda-date sa pribado. Dapat malaman na pareho na silang may sariling pamilya, kaya ang tanging opsyon ay maglaho. Orihinal na balak ng ina ni Ning na sumuko, ngunit nang malaman niyang siya ay buntis, pansamantalang nagbago ang kanyang isip at nagpasya na tumakas. 3 taon ang lumipas, nang unti-unting humupa ang sitwasyon, dinala niya si Nan, na higit 2 taong gulang na noon, pabalik sa kanilang bayan. Dahan-dahan niyang ipinakilala ang kanyang anak na lalaki sa kanyang nakatatandang anak na babae. Si Nan, sinasabi na siya ay kapatid ni Ning. Ngunit dahil sa mansa sa kanyang nakaraan, hindi na siya makabalik sa kanyang dating trabaho sa pananaliksik sa Agham, at natigil lamang sa paggawa ng mga gawaing pansamantala sa kalapit na supermarket upang maitaguyod ang kanyang 2 anak. Orihinal na inakala ng ina ni Ning na ang kanilang 3 miyembro ng pamilya ay mamumuhay ng tahimik hanggang sa isang araw ay muli niyang nakatagpo si Professor Roy.
Ipinakilala siya ng kaibigan sa isang malaking tycoon. Sinasabi na nais niyang kunin siya upang mag-research sa isang mahalagang proyekto. Ang taong namumuno ay hindi lamang kailangang may mataas na kakayahan sa teknikal, kundi kailangan ding panatilihing lihim ito habang buhay nang hindi inilalantad ang resulta ng pananaliksik. Sa oras na yon, walang duda na ang ina ni Ning ang pinaka-promising na kandidato. Ang proyektong ito ay tinawag na Anisong, na sa katunayan ay nagre-research kung paano mapananatili ang aktibidad ng mga selula matapos mamatay ang isang tao. Hindi inaasahan ng tycoon na maging immortal siya mismo, tanging hinihiling lamang na kapag siya at ang kanyang pamilya ay pumanaw, hindi mag-decompose ang kanilang katawan. Ang fenomeno na ito ay nakita na sa maraming mataas na rangbong monghe. Kung magagawa ito ng mga inapo ng pamilya ng tycoon, makakapag-ipon sila ng malaking pananampalataya at otoridad na isa ring epektibong paraan upang mapanatili ang pangmatagalang kasaganaan ng pamilya. Sa matibay na kaalaman sa teorya, naging maayos ang proseso ng pananaliksik ng ina ni Ning. Ngunit hindi niya inasahan na may isang playboy sa pamilya ng tycoon, si Joe. Noong araw na yon, isang assistant doctor sa research team, si Om, ay naghanda ng isang tubo ng semi-finished na produkto, handang subukan ang gamot sa mga daga. Hindi inaasahan, habang lasing si Joe, pumasok ang grupo ng kanyang masamang kaibigan. Nang makita ang babaeng assistant doctor na nag-iisa, nabihag siya ng pagnanasa at umatake sa kanya. Sa puntong ito, mas pinili ni Om na mamatay kaysa sumuko, kinuha ang experimental drug tube at direktang ini-inject ito sa leg ni Joe. Sa oras na yon, tuluyang nataranta si Joe, hindi makontrol ang takot nang maramdaman niyang may kakaiba sa kanyang katawan. Sumigaw siya, tinatanong ang babaeng doktor kung ano ang ini-inject sa kanya, at sa galit, iniikot ang toolbox, paulit-ulit na hinampas siya. Nang tumakbo sa takot ang ina ni Ning, ang babaeng assistant doctor ay nakahiga na ng walang buhay sa sahig, ang kanyang huling hininga ay nawala na. Hindi nagtagal, lumitaw ang abnormal na sintomas sa katawan ni Joe. Maliwanag na nagkaroon ng epekto ang semi-finished serum. Isa lang ang anak ng tycoon, kaya agad niyang inutusan ang ina ni Ning na itigil ang Anisong plan, at ituon lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-research ng antidote para sa kanyang anak. Nasaksihan ng ina ni Ning ang pagkamatay ng babaeng assistant doctor, ngunit ang insidente ay hindi nagdulot ng anumang panlipunang epekto. Muling napagtanto niya ang kalupitan at kawalang simpatya ng pamilya ng tycoon. Upang hindi mapahamak ang mga kapatid ni Ning, ini-inject din niya ang sarili ng parehong semi-finished serum na ini-inject kay Joe. Ginawa niya ito upang pahupain ang galit ng tycoon at alisin ang kanyang pagdududa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ng ina ni Ning na ang pag-research ng antidote ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Hanggang sa isang araw, napasadsad si Joe sa malalim na koma. Napagtanto ng ina ni Ning na nauubos na ang kanyang oras. Kaya naman, sinabi niya sa tycoon ang kanyang naiisip, ang ipasa na ang gawain sa pag-research ng antidote sa professor na namumuno. Alam ng ina ni Ning na tiyak na hindi tatanggi ang professor, dahil si Nan ay anak nila ni Professor Roy. Para sa babaeng minahal niya, nilamon ng professor ang kanyang luha at tinanggap ang tungkulin. Alam niya na napakalalim ng magiging implikasyon ng bagay na ito. Kahit na itinalaga ng tycoon si Ning na makilahok, pumayag ang professor sa harap ng publiko, ngunit lihim niyang iniiwasan siya. Ang pag-record niya ng video ay para tulungan si Ning na malinawan na ang pananaliksik sa jellyfish ay personal na gawa ng professor at walang kinalaman kay Ning. Ngunit inihiwalay niya ang bacteria-free na jellyfish serum na maaaring makapagpagaling kay Ning at kay Joe. Puno ng kawalan ng pag-asa si Ning nang marinig ito, tanging pinagsisisihan na hindi niya pwedeng hayaan na gawing zombie ang lahat at saka lamang matatapos ang lahat. Hindi pinansin ni Win ang kanyang mga salita sa galit at binuksan ang storage cabinet. Sa loob, naroon niya ang isang tubo ng hiwalay na serum. Marahil ito na ang antidote para pagalingin ang ina ni Ning. Sa pangungumbinsi ni Win, muling sumiklab ang pag-asa sa puso ni Ning. Ano man ang mangyari, kailangan niyang mailabas ang antidote mula sa campus. Samantala, nagsimula na rin ang plano ni San at ng kanyang grupo na hulihin ang zombie leader. Tunay ngang napakatapang ng grupong ito, may sadyang kakaibang layunin na dakpin ang pinuno ng mga zombie. Matagal na nilang naunawaan ang mga gawin ng mga zombie, dumating sila bago ang zombie leader sa kanyang pinagtatrabahuhan at nagkawatak-watak upang bantayan ang mga kanto. Nagkasundo silang gumamit ng flag signal bilang senyas, minamasdan ang buong ruta ng zombie leader. Umupo si Fu sa entrada ng lecture hall building, mukhang seryoso. Biglang umalingaw sa kanyang tenga ang tunog ng mga paatras na yapak. Ang cleaning lady na naging zombie leader ay siya nga ang unang dumating sa trabaho. Lumingon ang lalaki at nagtago sa likod ng mesa. Habang hinihintay na makaraan siya ng kabilang partido, mabilis siyang umakyat sa tuktok ng hagdan, iwinawagayway ang flag signal bilang senyales na ayon sa plano ang lahat. Natanggap ng mga kaibigang nagbabantay sa iba't ibang lugar ang senyas at mabilis na pumasok sa dormitoryo ng Natural Sciences Faculty. Dito magsisimula ang trabaho ng cleaning lady. Kailangan nilang dakpin siya ng buhay bago dumating ang iba pang mga zombie. Kung hindi, maliban sa pagdakip sa zombie leader ng buhay, kung mabubuhay pa ba sila o hindi ay isa ring problema. Sa mga nakaraang araw, nagkaroon ng matinding init at ang security guard na nakaduty sa labas ang unang nagkasakit, sinundan ng mahihirap na estudyante ng biology. Dahil matagal nang ini-inject ang drug ang cleaning lady, dumaloy ang dugo sa lahat ng lugar nang siya ay bumagsak sa lupa. Halos sabay-sabay, ang mga taong ini-inject at nahawa ay tumayo isa-isa, nagsimulang walang pinipiling atakihin ang mga tao sa paligid nila. Agad na bumagsak sa kabuluhan ang buong paaralan. Sa mismong sandaling ito, lumabas si Win at Ning mula sa laboratorio, at nadaanan nila ang cleaning lady sa tuktok ng hagdan. Nagtigil sa kanilang mga pwesto ang magkabilang panig.
Biglang naalala ni Ning na nakilala na niya ang babaeng ito sa parehong lugar noon. Medyo nag-atubili, mahinang tinanong niya kung natatandaan pa siya nito. Ngunit nanatiling nakatayo ang cleaning lady, walang laman ang mga mata, at hindi tumugon. Dahil dito, labis na nabahala ang grupo na nag-aabang sa dormitoryo. Hindi nagtagal, darating na rin ang iba pang mga zombie sa kanilang trabaho. Sa panahong iyon, maliban sa makuha ng buhay ang zombie leader, maging ang kanilang sariling kaligtasan ay malaki ang question. Matapang na nagsabi si Mo, kailangang ipagpatuloy ang plano. Sa susunod na sandali, lumabas si Nan mula sa silid at sinadya ang ingay upang makaakit ng atensyon ng mga zombie. Agad na nakilala ni Ning ang boses ng kanyang kapatid at sumunod sa stairwell. Nang makita niyang aatakehin si Nan, hinabol niya ito ng walang pag-atubili. Sa kabutihang palad, hinila siya pabalik ni Win sa tamang oras, kaya nakapasok ng matagumpay ang cleaning lady sa lugar ng ambush. Agad na rumesponde ang lahat, ayon sa naunang plano, at mabilis nilang nakontrol ang zombie. Ngunit may tumakip sa kanyang ulo, at ang bibig ng zombie ay nanatiling nakalabas. Mabilis at matalino si Win, tinutok niya ang baril sa ulo ng zombie at sunod-sunod na pinaputok ito. Sa pagkakataong iyon, namangha ang lahat. Magdamag silang nagtrabaho, ngunit nasira ang resulta dahil kay Win. Mukhang labis ding nagalit si Win. Hindi niya alam ang plano na hulihin ang zombie leader dati. Sa panahong iyon, pumasok na rin ang iba pang zombie sa lecture hall building, isa-isa at maayos na bumalik sa kanilang mga workstation. Ipinaglabas ni San ang kanyang galit kay Mo, naniniwalang kung hindi niya pinalaya ang baliw na si Pao, hindi sana sila napasok sa ganitong gulo. Umupo si Mo sa isang sulok, palaging sinisisi ang sarili. Ngunit naunawaan ni Mo ang buong sitwasyon. Palaging iniisip ni Ning na siya ang leader. Ngunit sa tuwing may nangyayari, mabilis siyang nag-akusa sa iba. Naniniwala siya ngayon, may iba ang pinupuna, ngunit bukas, maaaring siya na ang maging target. Hindi pinansin ni Ning ang lahat ng kapaitan. Habang nakikita ang kanyang minamahal na unti-unti nang gumagaling, hindi nakapagdiwang ang professor. Upang makuha ang tubo ng antidot, sobrang taas ng kapalit. Tumingin ang lalaki sa malayo. Nasusunog ang buong lugar ng paaralan. Hindi masukat kung ilang tao ang namatay sa trahedyang ito. Ngunit hindi inasahan ng professor na bago pa man siya makahintay na gumaling ang ina ni Ning, kumilos na muna ang tycoon. Dinala sa isang sealed laboratory ang professor at ang ina ni Ning. Labis ang pagkabigla ng lahat. Sa ilalim ng anyong pagbibigay ng buong atensyon sa pananaliksik ng antidot, malinaw na hindi nasiyahan ang tycoon sa kasalukuyang progreso. Ngunit nang lumabas ang resulta ng test ng ina ni Ning, napabilis ng husto ang metabolic rate ng kanyang mga cells. Nalaman ng tycoon na epektibo ang gamot ng professor. Hindi na siya makapaghintay at naisubukan ang gamot sa kanyang anak. Dalawa lamang ang natirang tubo ng purong serum na nakuha ng professor. Isa ay nagamit na para sa ina ni Ning, at ang isa pa ay nasa laboratorio ng paaralan. Tahimik na inamin ng tycoon na ang trahedya ng zombie sa paaralan ay bunga ng proseso ng pagkuha ng serum. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, walang ipinapakitang damdamin. Malamig niyang sinabi na basta't walang nakakaalam sa katotohanan ito, mananatili siyang ligtas. Palaging nag-aalala si Professor Roy para sa kaligtasan ng magkapatid na Ning. Umaasa siyang maililigtas ng tycoon ang dalawa sa kanilang pagkuha ng serum. Nag-atubili sandali ang tycoon ngunit sa huli pumayag sa kahilingan ng professor. Kahit na para lamang sa dalawang tao. Bago umalis, iginiit niyang dalawa lamang ang papayagang lumabas. Malinaw na alam din ng tycoon ang balita na kailangang manatili ng mga nakaligtas sa quarantine zone. Bagamat tila kalmado ang kilos niya, ito'y isang mapanganib na sugal dahil handa rin siyang harapin ang labis na malaking panganib. Samantala, pinag-uusapan pa rin ng grupo ni Ning na natrap sa lecture hall building kung paano makakatakas. Biglang may tunog ng pagbabang sa labas ng pinto. Lumabas na may isa pang zombie na sumusubok pumasok. Mukhang ito rin ang kanyang workplace. Hindi maiwasang mabalisa ang lahat. Kung magpapatuloy itong magbangin ng ganito, masisira rin ang lock kalaunan. Sa panahong iyon, lalo pang pinainit ni Nan ang sitwasyon. Tumataas ang tensyon. At malapit nang mabaliw ang mga zombie. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ng lahat. Sa panahong iyon, biglang nagkaroon ng ideya si Fu. Naniniwala siya na kung hindi nila mahuhuli ang leader bilang hostage, maaari silang lumikha ng bagong zombie na nahawa mula mismo sa zombie leader. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging second generation zombie na kayang takutin ang mga normal na zombie sa labas. Agad na naintindihan ni Ning ang ibig sabihin ni Fu. May first aid kit sa kabinet. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang syringe at kumuha ng tubo ng dugo mula sa katawan ng cleaning lady. Ang laman nito ay ang original na zombie virus. Sa simpleng pag-inject nito sa katawan, agad siyang magiging second generation zombie. Sa panahong iyon, mabilis na lumapit si Win upang pigilan siya, pinapayuhan siyang huwag kumilos ng emosyonal. Ngunit matapos malaman ni Ning ang sunod-sunod na katotohanan, matagal na niyang nawala ang pananampalataya sa mapanlinlang na mundong ito. Iniabot niya ang USB drive na iniwan ng professor sa kanyang nakababatang kapatid, pinapayuhan siyang mabuhay sa anumang paraan. Mukhang balak ni Ning na isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang lahat. Hindi inaasahan, biglang hinugot ni Win ang baril at itinutok kay Nan, pinilit si Ning na ibaba ang syringe. Sa totoo lang, matagal nang napagtanto niya na hindi iniintindi ni Ning kung magiging epektibo ang paraang ito o hindi. Katulad lamang siya ng kanyang ina na sinasadyang iniiwasan ang problema. Gayunpaman, tiyak si Ning na hindi magpapaputok si Win. Ginamit niya ang puwersa upang ihanda ang pagtusok pababa, ngunit itinaboy ni Nan ang syringe. Sa panahong iyon, nabasag ng mga zombie ang pinto at sumugod papasok. Sa kaguluhan, nakalabit ni Win ang gatilyo. Isang napakalakas na putok ang umalingaw-ngaw, at ang mga zombie, na parang nakatanggap ng senyales, ay agad na naglusob patungo sa pinanggalingan ng tunog.
Una munang napatumba ni Win ang ilang zombie at agad niyang naunawaan na tapos na. Ang grupo ay nagmadaling tumakas palabas ng dormitoryo. Sa ilalim ng hagdan, patuloy na umaakyat ang mga zombie. Wala silang magawa kundi tumakbo patungo sa rooftop. Sadyang nag-iwan si Win sa likuran upang harangin ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na nauubos ang bala. Matapos magpalipat-lipat sa ilang koridor, ang daan sa harap ay napigilan ng mga zombie. Sa wakas, napilitang umakyat sila sa rooftop. Labis ang pagpipigil ng lahat sa pinto, ngunit patuloy na sumusulong ang mga zombie sa likuran nila. Sa critical na sandali, dumating ang helicopter na may dala kay Professor Roy. Nag-aalala si Nin na baka magpaputok ang helicopter, kaya agad niyang inilabas ang tubo ng jellyfish serum. Sinubukan ng professor na pigilan ang kanyang pananabik. Nang makita niyang naroroon ang parehong tao at bagay, agad niyang iniutos sa piloto na lumapag kaagad. Nagmadaling tumakbo ang mga babae, umaasang makakaalis sila ng sabay. Ngunit ang abiso ay nagparamdam ng pagkabigla sa lahat. Si Ning lamang ang pinapayagang sumakay sa helicopter. Nakatitig si Mo, puno ng galit ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses sa puot, habang tinatanong kung bakit hindi siya pinayagang sumama. Diretsong nanambitan si Mo. Sa panig na ito, pinatay ni Win ang mga zombie sa pamamagitan ng siwang sa pinto, na nagbawas ng labis na presyon sa lahat. Tinawag ng Professor si Nan. Binigyan siya ni Win ng senyales na agad sumakay sa helicopter, ililigtas ang sinumang kaya nilang iligtas. Ngunit puno ng pagkakagulo ang puso ni Nan. Paano niya kayang iwanang mag-isa ang kanyang mga kaibigang nagsalo sa panganib ng buhay at kamatayan? Patuloy na tinatawag ni Ning ang kanyang nakababatang kapatid. At inilabas ni Mo ang tubo ng dugo ng zombie leader na nakuha niya kanina. Galit na galit siya sa magkapatid na ito mula sa kaibuturan ng puso. Kung isang tao lang ang kailangang isakripisyo upang iligtas ang lahat, walang dudang si Nan ang pinakamainam na pagpipilian. Mukhang nakuha rin ni Nan ang intensyon ni Mo. Nakatayo siya roon na parang walang kamalay-malay, pinapayagan siyang i-inject ang serum sa kanyang leg. Umiiyak si Ning na parang ulan sa mismong sandaling yon. Nang makita ang eksenang ito, agad na pinatakbo ng piloto ang helicopter. Ang labis na ironic ay ang grupo ni Din sa panig na ito ay nakakadena ang pinto. Sa madaling salita, kahit hindi pa nagiging second generation zombie si Nan, hindi na sila maatake ng mga zombie sa panahong iyon. Isang buwan ang lumipas, iniulat ng punong doktor sa namumuno na pagkatapos ma-inject ang panganay na anak ng serum, unti-unting naging matatag ang mga indikasyon ng katawan niya. Subalit, sa hindi malinaw na dahilan, matagal nang gumaling ang ina ni Ning ngunit hindi pa rin nagigising. At sa isang abandonadong gusali, mahigpit na nakatali si Nan sa isang bakal na hawla na pinalilibutan ng maraming zombie. Nang dahan-dahang itinaas niya ang kanyang ulo, lumitaw ang isang mabagsik na mukha. Kasabay nito, biglang nagising ang ina ni Ning mula sa kanyang koma, at ang kanyang kaliwang mata ay nagpakita ng mapusyaw na asul na kulay. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Rosalie Bernal from Bagong Silang, Caloocan City. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.